Hello, good morning. Tayo po ay mag-dry shot para sa ganoon ay ma-refresh natin yung mga pinag-aaralan natin. Back to basic muna tayo dahil di naman kahit tayo ay natapos sa advance ng pero kailangan pa rin tumalik sa basic. Ito pala yung target ko. Ito yung target na ito yung target is kumbaga kung nasa sasakyan tayo kung may sakaling may hostage, is hanap natin i-counter yung kung paano natin i-counter yung i-save yung hostage kasi hindi natin alam mga pangyayari na ngayon, yung panahon ngayon is marami ng hindi natin alam yung mga pangyayari kaya kailangan dapat i-refresh pa rin natin. Kahit hindi tayo pumuputok sa firing range is yung trigger natin is napapractice natin para pagdating natin sa is andyan pa rin yung control ng natin. Tapos yung ma-practice natin din yung sa breathing natin kung paano natin i-deliver yung pala natin sa true target. Kasi point of impact tayo dito. Hindi tayo kasi tao yung buhay ng tao yung sinisave natin. Kumbaga may hostage or kahit ano dyan. Kaya dapat i-alam natin yung natin. So, ang unang buwan natin is try shot muna tayo. Para alam natin is kuha natin, diba? Yan yung target natin. Kumbaga yan yung hostage natin. Yun ang i-practice natin ngayon. Tapos pagkatapos ito is yung iba naman. At least natin. Okay? Okay. So, muna natin. Kunin muna natin yung yung throw distance natin at saka yung comfortable position natin. Kasi natin. Yun muna i-practice. Basic muna, back to basic muna tayo. Okay. 1, 2, 3. Kung mabilisan, dapat i-practice natin yung mabilisan, yung speed ng natin, tapos pag natin, kasi hindi natin dapat both eyes yung pag-deliver natin. Lang, yung smooth lang ba? Kasi ang proper ng pag-handling, dapat yung itong liliit natin, huwag natin i-ikon ito. Kasi pag i-ikon natin, may tendency gaganon yung baril natin, magkanting left. Magkanting left siya. Dapat yung liliit natin. Pero kasi sabi nga nila, is an art, precision, science na eh. Pero sa akin kasi, ang na-practice ko is yung ito, is hindi ko pinanghawak dito. Kasi bakit? Yun yung na-find out ko na, once na gano'n mo, kung pag pumutok ka kasi, gaganon yung baril mo. Pero kung ito is nakalock dito, for example yan, nakalock yan, na ganyan, is diyan ako comfortable. Diyan ako comfortable. So, like, kasi dapat open, tayo. Meron yung, depende sa position natin, meron yung iba na straight. Pag sa straight kasi, may tendency na mangawit yung kamay mo. Pero kung naka L-type siya, na is kahit ilang bala pa yung i-deliver mo, is hindi mangawit yung kamay mo. Kasi meron tayong support dito sa Kasi dapat ito is, ito, 60-40, yung pag, ibigay natin na pressure ng natin, no? Pero depende yan sa inyo. Sabi ko nga, is art and precision yung pag-firing. Parang science ba? Depende kung saan ka comfortable. Pero sa akin kasi, dito ako comfortable. Kasi nakalock yung ninirit dito, tapos yan is nandyan. Kaya madali ko na lang i-control yung baril ko. Tapos hayaan natin maglaro. Huwag natin kontrahin yung recoil ng baril, no? Ganyan ba? Yung mabilisan lang Tapos, yan, balik sa holster. Dapat yung ganito na natin, huwag natin i-ganon yung kaliwang baril natin. For example, pagkuha natin ng baril, may tendency tayo na mababaril natin yung kamay natin. Dapat pag nakaganon tayo, natin, ilagay natin yung baril natin dito. Kasi ito, parang nipple natin dito sa right handed, is yun yung guided natin. For example, ganon ko. Pagkuha ng baril ko, pag ganon ko pala ng kamay ko, nandyan na yung kamay ko, tapos, diretso sa target. Boom! Ganon. So, pag nakakawit yung ganon ba? Tapos, kung multiple target yan, depende kung discard kung side step or light step. Depende yan sa'yo kasi is an art and precision niya yung paggamit ng firing. Okay? So, yun muna yung share ko ngayon. Sa susunod, gawa din ng ibang video na kung paano natin i-engage yung kalaban, paano natin, kung malayuan, 45 or hindi ko kasi dala yung arms ko dito. Kung paano natin gamitin yung sa 6/3, kung paano natin gamitin yung dialing, okay? Okay, yun na lang muna. Okay, thank you. Good morning, happy God days, and have a